Tatagan mo ang loob mo, Kimi. Kailangan natin makalabas. Kailangan natin mabuhay. Bakla man siya, mas siguradong langit ang punta niya. Hindi kagaya mo. Nasa lupa ka pa, pero impyerno ng ugali mo. Tanggap kong sa impyerno ang bagsak ko, Regina. Alam ko kung saan ako tutungo. Wala akong pakialam. Basta siguradong kasama kong pinakamamahal kong babae. Handa akong puntahan kahit saan pa yan. Kadalasan, may mga trahedyang hindi nagbibigay ng palatandaan. Yung gigising ka na parang normal ang lahat. Akala mo, isa lang itong ordinaryong araw na lilipas din. Pero sa isang iglap, may mangyayaring na hindi mo hiningi, hindi mo pinili, at lalong hindi mo inihanda ang sarili mo. Ganoon ang nangyari sa amin ng tito ko. Nagbakasyon lang kami at nagpakasaya kahit na ilang araw lang. Pero hindi namin inaasahan na mapupunta pala yon sa isang trahedya na hindi inaasahan. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako po si Kimmy. At ang ikukwento ko ngayon ay kung paano sa isang simpleng biyahe pa uwi, bigla na lang kaming nawala sa mundong alam nating lahat at napadpad sa isang baryong walang ilaw, kung saan ang mabuhay ay hindi garantisado at ang makalabas ay parang himala. Kimi? My lovely niece, yuhu! Where are you? Tito, andyan na po pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ni Lord, baby girl. Masyado naman po yata kayong masaya ngayon. Ano pong meron? Anong meron? Hulaan mo. Si Tito naman, magpahula. Ano po bang tingin mo sa akin, si Madam Auring? Ikaw talagang bata ka. Hindi ka naman talaga si Madam Auring. Gusto ko lang na manghula ka para exciting. O sige na nga po. May boyfriend na po kayo? Hindi. Ikaw na bata ka. Mukha ba akong sabik na sabik sa boyfriend? Medyo po. Narinig ko po kaya kayong nagdadrama nung nakaraang linggo. Nung nalasing ka kasama yung best friend mong bakla, ang sabi mo po sabik na sabik ka ng makatikim ng boyfriend. Wala. Hindi totoong sinabi ko yon. Hindi ko na nga maalala na may sinabi akong ganun eh. Manghula ka ng iba, basta hindi jowa. Wala akong jowa. Bakit galit ka? Yun naman po talaga ang narinig ko. Hindi ako galit, Kimi. Pero di ba, anong sabi ko? Bawal ang... Makinig sa usapan ng matatanda? Yung ingay-ingay niyo po kaya paglasing kayo. Hindi nga po ako makatulog. Hay, okay, fine. Hindi na ako iinom ulit dito sa bahay para hindi mo na ako marinig kapag lasing. Happy? Saan ka po iinom? Pababayaan mo po ako mag-isa? Huwag na po kasi kayong uminom ng alak, Tito Jimmy. Kung buhay lang si Mama, malamang na nabunga nga ang kana nun. Ate, sumalangit na waka. Sige na. Pipilitin ko nang hindi uminom. O ano na, may hula ka na ba kung anong dahilan kung bakit masaya ako? Na pinutol mo dahil sa mga panggigisa mo. Alam ko na po yan. Magbabakasyon po tayo, no? Uy, paano mo nalaman? Sinabi niyo rin po sa best friend mo. Narinig kong pinag-uusapan niyo na kapag nakasahod ka ngayong buwan, ipapasyal mo po ako sa malayo. Yung well-deserved na bakasyon. Ay nako, bakit ba ang daldal ko? Hindi ko po kasalanan yan, Tito. Wala na, hindi na surprise. Nakakainis talaga ang sarili ko. O siya, maghanda na tayo ng dadalhin natin damit. Konti lang ha, baka dalhin mo na naman pati ang baby alive na halos kasing laki mo. Konti lang, sasaniba na yan ng masamang espiritu sa sobrang attach mo dyan sa manikang yan. Hindi ko na po dadalhin. Malaki na po ako, no? Hay, mabuti naman. Pero Tito,
pwede ko po bang dalhin yung hotdog na unan ko? Hindi po kasi ako makakatulog kapag wala yun. Ay, Lintek, ang laki nun. Mas malaki pa sa'yo yung una na yun eh. Diyos ko, patawarin ka talagang bata ka. Sige na po, Tito. Please, please. O siya, sige na. Pasaway ka talagang bata ka. Kung hindi lang kita love, naku! Yay! Salamat po, Tito. Tita pala. She, huwag mo akong tawaging tita. Nakakakilabot. Bakit naman po? Di ba, tita naman po talaga? Kahit bakla ako, ayokong tawagin akong tita. Pakiramdam ko dadalawin ako ng nanay mo kapag tita ang tawag mo sa akin. Hindi naman po siguro. Mahal na mahal ako ni Tito Jimmy, ramdam ko yon. At syempre, kahit minsan sobrang protective siya sa akin, mahal na mahal ko rin siya. Simula nang mamatay si Mama, si Tito Jimmy na ang nag-alaga sa akin. Pero hindi naging madali ang lahat para sa aming dalawa. 8 taong gulang pa lang ako nang magkaroon ng malalang sakit sa baga ang mama ko. Walang malinaw na rason kung paano nagkaroon ng sakit na stage 4 lung cancer si Mama. Hindi naman kasi siya naninigarilyo. Inisip na lang namin ni Tito Jimmy na ginawang paraan na lang ng Diyos ang sakit ni Mama para kunin siya. Dahil kung oras mo na talaga. Matapos naming mag-empake, umalis na kaagad kami. Sobrang excited namin ni Tito. Kahit sa bus ay kumakanta-kanta pa kami. Ilang oras din ang naging biyahe namin hanggang sa makarating kami sa dagat. Meron po tayong kwarto, Tito. Abay, syempre, ako pa ba? Ang tagal nating hinintay na makapagdagat tayo, di ba? Kailangan sulitin natin. 2 araw tayo rito. Wow! Akala ko po uuwi tayo kaagad eh. Naaalala ko po nun. Pagkarating natin sa dagat, pupunta lang po tayo. Tapos ayun na po. Yung parang kubo na walang dingding. Ano nga po yan? Cottage yan. Oo, ganyan lang ang ginagawa namin ni ate. Cottage lang tapos uuwi na kaagad tayo kinagabihan. Dahil hindi natin afford ang renta ng kwarto. Nakakapagod yun, sobra. Ngayon po may kwarto na. Kaya lang wala na po si Mama. Baby girl, wag mo na masyado isipin yun. Happy lang dapat tayo ngayon, di ba? Oo nga po. Pero namimiss ko pa rin siya. Nako, naiyak na naman ang baby girl ko. Halika nga rito, yakapin mo na lang ako. Tito, miss na miss ko na po si Mama. Ako rin, miss ko na siya. Sorry, Kimi. Sorry dahil maaga kang nawala ng mama. Wala pang kwenta ang papa mo. Hindi niya po kasalanan, Tito, kaya huwag po kayong mag-sorry. Diba, kayo na po yung nagsabi sa akin na kailangan na siya ni Lord sa langit, kaya kinuha na siya. Oo, kailangan na nga siya. Siguro kasama siya sa tatawag sa mga pangalan ng papasok sa langit. Bakit yun naman po naisip yun, Tito? Siguro nagtitipid sila sa kuryente. Kailangan ng malakas na bunganga para hindi na kailangan ng speaker o kaya microphone. Ang mama mo, hanggang kabilang kanto ang boses pag nagsasalita. Oo nga po, no? Kita mo na, napatawa kita. Joke lang yun, Kimi ah. Baka multuhin tayo ng mama mo. Pero totoo naman po eh. Tsaka gusto ko pong multuhin ako ni Mama. Hindi ko pa po kasi siya napapanaginipan simula nung namatay siya. Talaga? Pero bakit kaya? Samantalang ako palagi ko siya napapanaginipan. Hindi ko po alam. Baka ayaw po akong dalawin ni Mama. Naku, baka dinadalaw ka niya pero hindi lang siya nagpapakita. Kasi akala niya natatakot ka sa kanya. Hindi po. Never po akong matatakot sa kanya. Maging multo man siya, alien, aswang, o kaya po engkanto. Ikaw talaga. Bakit naman magiging ibang nilalang ang nanay mo? Halika na nga, mag-enjoy na lang tayo rito sa dagat. Simula nang mawala si Mama, ito na ang pinakamasayang araw ko. Hindi kami sa pampublikong parte ng dagat na ligo, kaya walang palutang-lutang na diaper o basura katulad nung naliguan naming parte ng dagat dati. Sumakay din kami sa bangka at pumunta sa kabilang isla. Namulat kami ng mga magagandang bato at shell, gumawa rin ng sand castle at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko ayoko nang matapos ang sandaling yon, pero darating talaga ang oras na kailangang matapos. Tito, pwede po bang tumira na lang tayo sa tabing dagat? Ano? Hindi ka pa ba nagsasawa sa dagat?
Tingnan mo, ang negra mo na nga oh. Gusto ko pang tumira sa tabing dagat. Ikaw talagang bata ka? Hayaan mo, pag lumaki ka na, ikaw na ang gumawa ng paraan para makatira ka sa tabing dagat. Bakit po hindi pwede? Una sa lahat, baby girl, wala dito ang trabaho ko. Kung titira tayo sa tabing dagat, anong kabuhayan natin? Paano tayo mabubuhay? May isda naman po sa dagat eh. Kahit po araw-araw isda ang ulam natin. Diyos ko, ikaw talagang bata ka. Bata ka pa nga talaga. Hindi mo pa naiintindihan. Tara na, kailangan na nating umuwi. 3 araw lang ang bakasyon ko. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Babay dagat! Kailan kaya tayo ulit magkikita? Next year, mag-ipon ka galing sa baon mo. Mag-ipon po talaga ako. Magdadagat po tayo ah. Oo, basta mag-ipon ka. Yay! O tara na, nandyan na ang bus. Nalungkot talaga ako ng sobra nang sumakay na kami ng bus paalis ng resort kung saan kami nanatili ng 1.5 araw. Pagkaupo namin sa bintana, pinanood ko yon hanggang sa unti-unting pagkawala nun sa paningin ko. Napabuntong hininga na lang ako at saka nakasimangot na yumuko. Napansin naman ni Tito Jimmy ang pagkabalisa ko kaya hinaplos-haplos niya ang likod ko at sinabihan ako na babalik kami at pangako niya yon sa akin. Hindi ko napigilan ang lungkot pero ang pagod, oo. Nakatulog ako sa gitna ng biyahe at nagising nang biglang umalog nang marahas ang bus na sinasakyan namin. Napatingin ako sa relo ni Tito at nakitang 12:00 na ng madaling araw. Hindi ko sana yun papansinin at matutulog na lang ulit ako pero muling umalog ang bus kasunod ng takot na sigawan ng mga tao sa loob. Tito Jimmy, ano pong nangyayari? Baby girl, kumapit ka maigi sa akin ha. Huwag ka magpapanik. Pero tito, ano po ba talaga nangyayari? Maaksidente po ba tayo? Oo, kaya huwag kang bibitaw sa akin. Hahanap tayo. Sumampa ka sa likod ko. Tito, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Naniniwala akong hindi pa natin oras. Tara na. Ilang saglit pa bumilis na ng bumilis ang pagtakbo ng bus. Pero kahit ganon, matapang na lumakad si Tito Jimmy habang nakapasan ako sa likod niya. Ilang beses kaming natumba pero ilang beses din siyang tumatayo. Hanggang sa marating namin ang dulo ng bus. Dinampot niya ang isang bag na pakalat-kalat sa sahig at inihampas yon sa bintana ng bus. Pero matibay ang bintana. Nahihirapan pa si Tito sa pagpukpok dahil umaalog nga ang bus. Hanggang sa bumanggana ng tuluyan ng bus at lahat kami ay natumba. Bumagsak ang ulo ko sa sahig. Nabasag ang mga bintana kasunod ng pagsabog ng kung ano sa loob ng bus. Namatay ang mga ilaw at umalingaw-ngaw ang iyakan at hiyawan sa loob. Pero unti-unti na akong nahihilo at nanlalabo ang paningin hanggang sa tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Kimi, baby girl, gumising ka. Baby girl, Diyos ko, mahabaging langit. Huwag mo namang kunin sa akin ang pamangking ko. Parang awa mo na. Kinuha mo na sa akin ang ate ko. Huwag naman pati ang anak niya. Tito? Kimi, anak. Diyos ko, salamat po sa pagsagot sa panalangin ko. Baby girl, anak ko, kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Ang sakit po ng ulo ko. Saan banda? Dito po sa likod. Diyos ko, patingin niya ako. May maliit na bukol at sugat pero hindi naman ganun kalaki. Akala ko talaga iiwan mo na ako. Natakot ako. Nasaan po tayo? Bakit po ang dilim? Hindi ko rin talaga alam, Kimi. Lumabas ako ng bus kanina habang karga ka. Pagkalabas natin, sumabog yung bus. Pagkatapos sinanap ko yung highway. Pero wala akong mahanap. Paano po kung walang mahanap? Ilang minuto akong paikot-ikot dito pero wala. Walang ilaw ang mga streetlights. Wala rin akong nakitang bahay. Nagpaikot-ikot lang ako hanggang sa mapansin ko na hindi ka pa nagigising. Kaya ginising na kita. Kung ganun, ano pong gagawin natin, Tito? Maghahanap tayo ng bahay na pwede nating silungan ngayong gabi. Kasi sa tingin ko, wala nang dumadaang sasakyan dito. Kung bumalik na lang po kaya tayo sa bus, baka po may dumating na mga pulis doon o kaya ambulansya. Oo nga no. Nako, bakit ba hindi ko naisip yan?
Nahihilo at nawawala na rin talaga ako sa sarili. Tara na, pumasan ka sa likod ko. Sige po, Tito. Pagkapasan ko nga sa likod ng Tito Jimmy, nagsimula na kaming maglakad sa gitna ng kadiliman. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw namin at talagang nakakatakot, lalo na at nakakarinig din kami ng mga pagaspas ng pakpak, alulong at kung ano-ano pa. Ilang saglit pa natanaw na namin ang bus na sinakyan namin pero nakapagtatakang walang mga pulis o ambulansya. Patuloy pa ring umaapoy ang bus at may mga naghihiyawan sa loob. Papalapit na sana kami nang mapansin kong may kakaiba. Tito Jimmy, teka lang po. Huwag po muna tayong tumuloy. Ha? Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala po, pero tingnan niyo po tumatakbo pa sila para pong may humahabol sa kanila. Saan? Hindi ko masyadong makita. Palibhasa, malinaw pa kasi ang mata mo. Ayun po! Ayun po! Tito! Kinain po! Kinain! Anong kinakain ang pinagsasasabi mo? Saan ba? Bakit po hindi mo makita? Tito! Ayun po! Tingnan niyo po! Parang tao pero parang hayop din. At may lumipad po. Diyos ko naman, Kimi. Nasaan? Hindi na natuloy ni Tito Jimmy ang sasabihin niya nang may biglang dumaan sa ulunan namin. Nang mag-angat kami ng tingin, nakita naming papalipad ang isang malaking ibon o paniki papunta sa bus. Kitang-kita namin kung paano hinablot ng ibon ng isang tao at inilipad yon papalayo. Tago! Ano po? Hindi tayo pwedeng pumunta sa bus, Kimi. Kailangan natin maghanap ng tataguan. Pero Tito, saan po tayo magtatago? Sobrang dilim po. Akong bahala. Tara. Hindi ko man lubos maintindihan, alam kong nakakatakot na talaga ang nangyayari, lalo pa at nararamdaman ko na ang pagkataranta ni Tito Jimmy. Nagpalipat-lipat kami ng tatago ang puno. Makapagtago lang sa mga lumilipad na ibon. Kasi nanghahablot sila ng tao at inililipad pataas. Ilang saglit pa nakahanap kami ng isang napakalaking puno. Pagod na ibinaba ako ni Tito Jimmy, saka siya hinihingal na umupo sa tabi ko. Tito, ano pong klaseng ibon yun at nagagawa nilang kunin ng tao? Diyos ko, Kimi. Mukha bang ibon yun? Hindi ibon ang isang yun. Hindi ako naniniwala sa ganong klaseng nilalang pero ngayon, sigurado na. Ano po ba yun? Aswang yun, Kimi. Ay nako, Diyos ko. Mahabaging langit. Ano ba nangyayari sa atin? Tito, mamamatay na po ba tayo? Diyos ko, anak. Huwag mong sabihin yan. Hindi tayo mamamatay. Pagagalitan ako ng nanay mo kapag nangyari yan. Bakit naman siya magagalit? Di ba po, dapat matuwa siya kasi magkakasama na tayong tatlo? Kimi, huwag mo munang isipin ang salitang patay. Marami pa akong pangarap sa buhay. Ikaw ba? Wala ka bang pangarap? Di ba pangarap mo pa maging doktor? Noon po yun Nung buhay pa si nanay. Gusto ko po sana maging doktor para mapagaling ko siya. Kaso wala na po siya bago pa ako maging doktor. Diyos ko, patawarin. Hindi ko na alam kung ano pang ipapaliwanag ko sa'yo, baby girl. Basta, mabubuhay pa tayo. Aabot pa tayo na 100 years old, okay? Kapit ka lang kay Tito, hindi kita pababayaan. Natigilan kami sa pag-uusap nang may marinig kaming mga yabag ng paa. Agad namang tinakpan ni Tito Jimmy ang bibig ko habang pilit na nagsusumiksik sa gilid ng puno. Maya-maya pa, isang babae ang dumating. Umiiyak, sumisigaw at nagmamakaawang tulungan siya. Tatayo na sana si Tito para tulungan ng babae pero hindi na niya nagawa nang isa sa mga aswang ang humaklit sa babae. Nakita ko kung paano hinampas ng aswang ang mukha ng babae pero kasunod nun, tinakpan na ni Tito Jimmy ang mga mata ko. Rinig ko ang paghihinagpis ng babae at ang unti-unting pagkawala ng boses nito. Kasunod nun ay ang nakakadiring ungol ng aswang. Tila ngumunguya, gutom na gutom. Nanginginig ang buong katawan ko sa matinding takot at dahil doon, hindi ko napigilan ang humikbi. Huminto ang pag-ungol ng aswang, pati na rin ang mabilis na pagnguya at maya-maya pa,
Kumapit ka ng maigi, Kimi. Kailangan nating tumakbo. Tito, ano pong nangyayari? Nakita tayo! Tila isang tunay na lalaki, binuhat ako ni Tito Jimmy ng walang pag-aalinlangan. Wala na ang lambot, lumabas ang pagkalalaki niya. Sobrang bilis lumipad ng aswang na sumusunod sa amin. Halos maabutan na kami, pero magaling umiwa si Tito Jimmy. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon. Ngayon ko lang siya nakitang tumakbo ng ganito kabilis. Pero kahit gaano pa siya kagaling umiwas, dumating pa rin sa puntong natumba kami pareho. Dire-diretso kaming dumausdos sa lupa. Gumulong kami pababa ng bangin at tumama sa isang puno. Sobrang sakit ng katawan ko dahil nadaganan ako ni Tito Jimmy. Ay, Kimi. Ayos ka lang ba, ha? Aray ko, ang likod ko. Ang sakit po ng braso ko. Ang mga paa mo, kamusta? Ayos lang po. Kung ganun, tara na. Bumangon ka dyan. Mahihirapan akong kargahin ka kasi parang nabalian yata ako ng braso. Kaya mo bang tumakbo? Opo, Tito. Kaya ko po. Bilisan natin. Nandiyan na ang aswang. Pagbilang ko ng 3, takbo tayo. 1, 2, 3. Kaagad akong tumayo at humawak sa kamay ni Tito Jimmy. Tumakbo ulit kami kahit na sobrang sakit pa rin ng pangangatawan namin. Halos masira ang mga punong natatamaan ng pakpak ng aswang habang kami halos bumigay na ang katawan sa kakatakbo. Pakiramdam ko mababali na ang mga binti ko sa sobrang tagal naming tumatakbo hanggang sa may natanaw kaming bahay. Bukas ang pinto at isang matandang babae ang may hawak na gasera. "Bilisan ninyong tumakbo!" Hindi natin sigurado kung tao ba yan o aswang. Pero Tito, maaabutan na po tayo ng aswang. "Halika kayo rito! Pasok kayo dali!" Baka aswang ka. "Hindi ako aswang! Ano ba? Gusto niyo pa bang mabuhay? Isasara ko ng pinto!" Tito, nandiyan na pong aswang. "Bilisan ninyo! Isasara ko na ito!" Tara na po, Tito. Mukha naman pong hindi siya aswang. Teka lang. Kaagad na dumampot si Tito Jimmy ng malaking bato sa tabi ng pinto ng bahay. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at tuluyan kaming pumasok. Saktong pagpasok namin ay marahas na isinara ng lola ang pinto kasunod ng pagkalabog nito. Lola, hindi ba mawawasak yan ng aswang? "Hindi niya masisira at mabubuksan yan. May pangontra ang pinto ko." Po, paano pong pangontra? "Ayun o, ang mahiwagang nakabaliktad na walis." Ha? Ano naman pong nakakatawa sa sitwasyon natin ngayon, Lola? Diyos ko, muntik na kaming mamatay. Kung minsan, iho, kailangang tawanan na lang natin ang mga problema para kahit papano mabawasan ang bigat. Pero hindi po nakakatawa. Eh di huwag kang tumawa. Problema ko ba yun? Huwag kang naninigaw. Pasensya na ho kayo kung nasigawan ko kayo. Natakot lang po talaga ako kanina. Ayos lang. Alam kong pakiramdam mo ngayon dahil naramdaman ko na rin yan noon. Teka, ang dami yung sugat May mga gamit akong panggamot dito. Gagamutin ko kayo. Unahin niyo na po ang pamangking ko. May sugat po kasi siya sa ulo. O siya, sige iya. Halika rito sa akin para makita kong sugat mo. Lola, wala po ba kayong ilaw? Hindi po ba kayo nakakapagbayad sa kuryente? Ako, walang kuryente rito. Gasera lang ang meron ako. Po, bakit walang kuryente? Hindi siguro nagpakabit ng kuryente yung mga aswang na nakatira sa baryong ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Tsaka, tama po kayo. Wala talagang ilaw sa buong lugar na to. Nasaan po ba tayo? Nasa baryo tayo ng mga aswang. Ang baryong ito ay hindi nakikita ng mga taong nasa labas. Kumbaga parang biringan. Yung sinasabi pong Lost City? Kung saan tirahan daw ng mga engkanto? Oo, kaya lang dito, mga aswang ang nakatira. Ibig po bang sabihin hindi na tayo makakalabas dito? Makakalabas. Dahil alam ko na lahat ng ganitong klaseng mundo ay may labasan, lalo na at may pasukan. Hindi ka naman makakapasok kung walang daanan, hindi ba? Kaya lang mahirap. Ilang buwan na ako rito pero hindi ko pa rin mahanap ang daan palabas. Kawawa naman po kayo, Lola. Ayos lang. Magaling naman akong kumalaban ng aswang Paano po kayo nabuhay dito ng ilang buwan? Kung ganun... May gubat dito, may mga tanim, may mga hayop, at higit sa lahat, may mga gamit ng mga taong napapadpad dito pero hindi na nakakaligtas.
Kinukuha niyo po yung gamit ng iba? Eh ano pa? Sayang naman kung di mapapakinabangan ng buhay pa. Kaya nga nakabuo ako ng isang kubo na kagaya nito. Yung mapoprotektahan ako mula sa mga aswang. Parang hindi ka panipaniwala ang lahat, Lola. Nasa palabas ba tayo? Eh kung sana palabas lang ang lahat, aabutin ba ako ng ilang buwan dito? Baka parte po kayo ng palabas. Ikaw talaga, oo. Ayan. Okay na yung ulo ng pamangkin mo. Ikaw naman at ang laki ng sugat mo sa braso, titingnan ko. Lola, wala po ba kayong ibang kasama dito? Marami akong nakasama rito noon. Pero lahat sila unti-unting nakain ng mga aswang. Kaya eto, ako na lang mag-isa. Kawawa naman po kayo, Lola. Hindi lang naman akong tao rito. Tuwing umaga, kapag hindi umaatake ang mga aswang, lumalabas ako para subukang hanapin ang lagusan palabas. At saka para makahanap na rin ng makakain. May mga nakakasalubong akong tao pero hindi ko na sila inaalok na tumira rito sa bahay ko. Sapat na sa akin na malamang hindi ako nag-iisa. Bakit naman po? Ayaw niyo po bang may kasama kayo sa bahay? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Nasasaktan lang kasi ako kapag umaalis sila o kaya naman nabibiktima ng aswang. Pagod na ako masaktan. Ang mabuti pa po, Lola. Sumama po kayo sa amin sa paghahanap ng lagusan palabas. Gusto ko sana, pero masakit kasi ang mga tuhod ko nitong mga nakaraang araw eh. Kailangan ko magpahinga. Ganun po ba? E di kapag nakita namin ang daan, babalik kami rito para sunduin ka po. Nako, ipagdarasal ko kayong magtsuhin. Sa totoo lang, miss na miss ko na yung apo kong babae. Sigurado ako na sobrang nag-aalala na siya para sa akin. May apo pa po pala kayong naghihintay sa inyo? Oo, siguro kasing edad mo siya. Sabi ko mamamalengke lang ako pero eto, napunta ako sa lugar na ito. Naawa po ako sa inyo, Lola. Ang mabuti pa, kakargahin ko na lang po kayo bukas. Kimi, maglakad ka na lang. Ayos lang naman ang binti mo, di ba? Opo. Naku, kailangang isama natin si Lola kapag nakita na natin ang lagusan para naman makalabas tayo kaagad. Ay, kayo talaga magtsuhin. At paano kung hindi natin makita yung lagusan, Aber? Ilang buwan na nga ako rito at halos nalibot ko ng buong baryo pero hindi pa rin ako nakakalabas. Kayo nga na bago pa lang dito. Naku, mapapagod ka lang sa pagbuhat sa akin. Wag na. Eh basta, sa oras na makita namin ang lagusan, talagang susunduin kita rito. O sige, kung yan ang gusto mo. Ay siya nga pala. Anong mga pangalan ninyo? Ako po si Kimi. Ako nga po pala si Jimmy. Pero pwede rin natawagin niyo po akong Jamie. Ay, bading ka pala? Na-straight lang po ako kanina dahil sa mga aswang. Kailangan kong mag-straight mode para lang makasurvive kami ni Kimi. Ganon ba? Minsan, mas lalaki talaga ang mga bakla kaysa sa tunay na lalaki, ano? Siyempre naman po. Teka lang, ano po palang pangalan niyo? Ako? Tawagin niyo na lang akong Lola Lindsay. Natawa na lamang si Lola Lindsay sa sinabi ni Tito Jimmy. Matagal kaming nag-usap-usap. Maraming mga bagay ang nalaman namin tungkol sa lugar na ito. Marami rin siyang mga paalala. Mga bagay na dapat naming malaman kung sakali man na mas tumagal pa kami rito. Hindi ko alam kung ano pa ang mga napag-usapan nila dahil nakatulog na ako sa dami. Nagising na lang ako nang may tumama ng sinag ng araw sa mukha ko. Pagdilat ng mga mata ko, kapapasok lang ni Tito Jimmy dala ang isang kaldero. Kasunod niya si Lola Lindsay na may dalang isang pitchel at mga baso na iba-iba ang disenyo. Baby girl, sa wakas gising ka na. Naglaga kami ng kamote, almusal natin. Wow! Paborito ko po yung kamote ah! Kaya nga, nagkataon na ito ang pagkain ni Lola Lindsay dito. Meron po ba kayong bagoong isda? Ano ka ba namang bata ka? Paano naman magkakaroon ng bagoong isda rito? Ganun po ba? Akala ko po meron eh. Pero kahit po walang bagoong isda, kakain pa rin po ako niyan. Aba syempre no, wala ka namang pagpipilian, mag-iinarte ka pa ba? Sabi ko nga po. Oh, etong plato ninyo. Pasensya na kayo ha, at hindi ganoong kalinis yan. Hindi ko na kasi sinasabunan yan eh. Sa batis ko lang yan, naanlawan. Naku, ayos lang po Lola. At saka saan naman po kayo hahanap ng sabon dito? Dati may nakuha akong sabon sa bag na napulot ko.
Pero hindi ko isinabon sa pinggan. Pinanligo ko. Oo nga pala. Paano kaya ang panligo natin ito? Hala, amoy baktol ka pa naman, Tito. Oo nga, wala tayong tawas. Naku, tiis-tiis na lang sa sariling mga amoy. Kuskusin mo na lang ng maigi ang kilikili mo, Jamie. Bahala na po. Sana naman hindi ako mag-amoy sundalong sumabak sa gera. Huwag po kayo mag-alala, Tito. Tatakpan ko na lang pong ilong ko kapag tatabi ako sa inyo. Ganun ba kabahong kilikili ng tito mo ha? Opo, grabe po kapag... Wag po kayo maniwala dyan, OA lang yan. Tara po, kain na po tayo ng kamote. Mabuti pa nga. Kimi, tama ng paninira mo sa tito mo. Ang bawa ng kamay mo, Tito Jimmy. Tinakip pa talaga sa ilong ko. Ang daldal mo kasi. Siya nga po pala, Lola Lindsay. Pagkatapos namin kumain, pwede na kaya kaming umalis para subukang humanap ng daan palabas ng baryong to? Ay naku, syempre naman. Mas maaga kayo lumabas, mas maganda. Sigurado po ba talaga kayong walang aswang tuwing umaga? Wala nga talaga. Kung meron, kanina pa tayo sinakmal paglabas pa lang natin. Takot sila sa sikat ng araw. Nalalapno sa mga balat nila. Ganun po pala yun. Sige po, pero meron po ba kayo dyan na kahit kutsilyo po? Para man lang may panlaban kami kung sakali. Meron ako pero nag-iisa lang. Pwede siguro ito. Saglit lang. Eto. Ano to? Ang bigat? Golf club? Meron po kayo nito, Lola? Nakita ko lang yan sa gamit ng mga napadpad dito. Basta sa tingin kong mapapakinabangan, pinupulot ko. Ang galing nyo rin po talaga, Lola. Sige po, thank you po talaga sa malaking tulong, Lola. Alam nyo po, kung hindi dahil sa inyo, baka nakain na kami ng mga aswang kagabi. Tito, parang hindi pinagdudahan si Lola Lindsay kagabi Shh! Ikaw talagang bata ka. Pasensya na rin ho kayo sa pagiging madaldal ng anak ko, Lola, ha? Ako, wala yon. Naalala ko nga yung apo ko sa kanya. Ay, miss na miss ko na siya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat, mahanap lang ang lagusan na yan. At pag nangyari yon, makakalabas na tayo. Imbis na sagutin si Tito Jimmy, ngumiti lang si Lola Lindsay. Pero sa kabila ng ngiting ipinapakita niya, alam ko na nasasaktan siya. Makikita kasi sa mga mata niya yon na para bang hindi na siya umaasa. Gusto ko sanang magsalita pero itinikom ko na lang ang bibig ko dahil baka mapagalitan na naman ako ng tito ko kapag nagsalita ako. Itinuloy ko na lang ang pagkain ng kamote. Pagkatapos naming kumain, tumuloy na kami sa paglalakad sa labas. Nakakapanibago ang liwanag dahil kagabi sobrang dilim. Tahimik ang paligid at tanging mga huni ng ibon at lagaslas ng dahon lang ang maririnig. Halatang walang katao-tao. Tito, parang ang laki naman po ng lugar na to. Saan po tayo magsisimula maghanap ng daan palabas? Yun nga rin ang iniisip ko, Kimi. Subukan nating hanapin yung bus na sinakyan natin. Baka malapit lang dun. Pero Tito, yung lagusan po palabas dito, yun bang parang Encantadia? Ang sabi ni Lola Lindsay parang biringan na lugar ng mga engkanto. So baka nga parang Encantadia. Kung ganon, siguro dapat hindi muna yung lagusan ang hanapin natin. Baka po kailangan ng susi. Oo nga, Pero saan naman kaya natin mahahanap ang susi na yun? Ay, malay ko po. Kaya nga natin hahanapin. Ang galing mo talaga, Kimi. Thank you po, Tito. Mana po ako sa inyo. Halika na nga. Baka makurot pa kita. Ikaw talagang bata ka. Napakamot na lamang ako sa ulo dahil mukhang nagpipigil ng inis si Tito Jimmy sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit siya naiinis. Samantalang nagsabi lang naman ako ng totoo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin yung bus. Agad nasuka si Tito Jimmy. Halos lahat yata ng kamoting kinain niya ay isinuka niya rin. Noong una, ayaw pa sana akong palapitin ni Tito Jimmy dahil nga sa dami ng nagkalat na katawan ng tao, pero ako na mismo ang nagsabing ayos lang. Mahiling nga po ako sa mga horror movies, Tito. Tapos matatakot pa ako sa mga yan. Diyos ko talaga, Kimi. Ako nga rito, nagkandasuka-suka na. Ikaw parang wala lang. Ewan ko po. Baka mas matibay lang talaga ang sigmura ko kaysa sayo. Tara na po, Tito. Teka lang. Kailangan natin tumingin sa mga gamit ng tao na nasa loob ng bus. Baka may pwedeng magamit. Kaya niyo po ba talagang gawin, Tito? Baka masuka po kayo sa loob.
Iisipin ko na lang na peke ang katawan. Kailangan nating mabuhay hanggang sa makalabas tayo sa lugar na to. Tara po, Tito. Ayun po, oh. Meron po doon. Kahit nakakatakot, pumasok kami sa bus. Bukod sa itsura ng mga nakahandusay na bangkay, nangangamoy na rin kaya nakakadiri talaga. Pero ewan ko ba, hindi ako nasuka. Hindi tulad ni Tito Jimmy na panay ang duwal. Nakakuha kami ng pagkain, pero kadalasan ay mga biskwit o yung mga pagkain na mabilis lang kainin. Hindi kami nagtagal. Lumabas na kaagad kami dahil hindi talaga kinakaya ng tito ko ang amoy at itsura ng loob ng bus. Pero nang papalabas na kami, nagulat kami nang makakita ng isang dalaga. Halos kaedad niya si tito, nakatali ang buhok at kagaya namin, puro galos. Pahingin tubig. Hala ka girl, ito. Teka, may tubig kami. Ito oh. Salamat. Tito, hindi po kaya siya ang aswang? Mukhang hindi naman. Sabi ni Lola Lindsay, hindi kaya ng mga aswang na lumabas sa arawan. Grabe. Sa wakas, napawi na rin ang pagkauhaw ko. Kasama ka rin ba sa mga nadisgrasya sa loob ng bus? Oo, pero mukhang tama naman ang napuntahan kong lugar. Matagal ko nang gusto makarating dito eh. Ha? Gusto mo makarating dito? Alam mo bang walang ilaw sa baryong to at bukod pa dun, may mga aswang pa. Alam ko. Nakita ko pa nga kung paano nilapa ng mga aswang yung mga taong nakasakay sa bus. Sayang at maililigtas ko pa sana sila kung nakuha ko ng kaagad yung mga gamit ko sa loob ng bus eh. May nakita ba kayong bag na kulay itim? Yung malaki? Maraming bag sa loob. Ah, salamat. Mukha rin namang hindi nyo nakuha yung bag ko. Ate, kung dito pala talaga ang punta mo, may dahilan po, di ba? Oo naman. Teka, kukunin ko lang yung bag ko ah. Sa dulo kasi ako ng bus umupo eh. Ang weirdo ng babaeng yun, baby girl. Baka isa siya sa mga aswang na naninirahan dito. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Parang mabait naman po siya. Narinig ko yun. Nako, lagot ka, Tito. Oo, wala naman akong sinabi, no? We, meron eh. Narinig kong sabi mo na weirdo ako at baka aswang ako. Ang galing mo rin kasing bumulong, naririnig pa rin. Eh kung narinig mo, edi congrats. Una sa lahat, alam kong weirdo talaga ako. At pangalawa, hindi ako aswang. Dahil kung aswang nga ako, aba, ang gandang aswang ko naman, no? Wow, ang feeling mo naman, te. Hindi ako feeling, maganda talaga ako. At teka, mabutit nakaligtas pa kayo kagabi. Opo, ate. May tumulong po kasi sa amin kaya nakaligtas kami. Ibig sabihin, talagang may mga natitira pang buhay na tao rito? Oo, meron nga. Pwede niyo ba akong daling doon? May hinahanap kasi ako rito eh. Oo naman po. At bakit naman gagawin yon? Eh tinarayan mo na nga ako. Hindi naman kita tinarayan ha. Nainis lang ako kasi tinawag mo akong aswang. Yun na nga. Paano kung aswang ka nga pala talaga? At kaya gusto mong alamin kung nasan yung taong tumulong sa amin ay dahil gusto mong sabay-sabay kaming kainin. Gusto mo ng pruwebang tao ako? Siyempre. Eto, teka. Binuksan ng babae ang bag niya at saka naglabas ng bawang. Ipinakita niya yon sa amin bago niya biniyak at kinain ang isang butil nito. Akala ko maniniwala na si Tito pero tumaas pa rin ang kilay niya. Baka naman peke ang bawang na yan. Ah, peki pala. O eto, Aray ko naman. Kung makahagis, wagas ha. naiinis na ako eh. Grabing trust issue mo ah. Pagpasensyahan niyo na po ang tito ko Takot na po kasi siyang maloko at masaktan. Parang hugot yan bata ah. Mabuti ka pa, mas madali kang kausap. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Kimberly po. Pero tawagin mo na lang akong Kimi. Kimi. Cute ng pangalan mo ah. Ako naman si Regina. Ate Regina. Bawang nga. Nakita mo na? Ano tingin mo sa akin? Sinungaling? Ngayon, dalhin niyo na ako sa bahay ng tumulong sa inyo. Kung makautos to, akala mo kung sino. Eh naghahanap pa nga kami ng lagusan pa uwi. Hindi niyo mahahanap sa umaga ang lagusan. Ha? Alam mo kung saan? Oo, kasi bago ako nagdesisyong pumunta rito, pinag-aralan ko na muna kung paano lumabas at pumasok. Kung ganun, saan ang daan palabas? Tulad nga ng sinabi ko, hindi mo nga mahahanap sa umaga, sa gabi lang lumilitaw yung daan, kaya hindi kayo makakalabas ngayon. Ano? Tara na! Kailangan nating magligtas na maraming tao, no?
Ate, para po ba kayong superwoman? Nandito po kayo para magligtas? Isang tao lang ang gusto kong iligtas dito. Pero kung may makikita akong ibang tao, syempre gusto ko na rin isama. Ano, tutulong ka ba sa pagliligtas? Opo ate, gusto ko po. Eh di tara na, diba? Ay nako, hintayin niyo ako. Kimi, baby girl. Hindi ka dapat basta-basta sumasama sa taong hindi mo pa ganong kilala. Ewan ko ba, pero parang ang bait-bait ni Ate Regina kaya mabilis akong nagtiwala sa kanya. Kahit medyo siga siya kung magsalita, pakiramdam ko ayos naman siya. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay ni Lola Lindsay, away pa rin sila ng away ni Tito Jimmy. Umaawat lang talaga ako pero kahit naaawat ko na sila, mauulit lang ulit ang pagtatalo nilang dalawa kaya hinayaan ko na lang. Pagkarating namin sa bahay ni Lola Lindsay, ako ang una niyang nakita. Oh, Kimi! Bakit bumalik agad kayo? Lola, may nakilala po kaming tao. Mukhang may alam po siya sa lagusan palabas ng baryo, kaya sinama po namin siya. May dinala kayong tao? Nasaan siya? Ito po siya oh. Magandang umaga ho. Lola? Apo ko! Ano ginagawa mo rito? Lola! Lola, sa wakas nakita na rin po kita. Diyos ko, ang apo ko. Mabaging langit, ano ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito, Diyos ko. Nandito po ako, Lola. Nandito po ako para sunduin ka. Diyos ko naman, bakit mo pa ako sinundan dito? Pwede mo naman akong hintayin makabalik, ha? Lola, ilang buwan ko na po kayong hinihintay. At sa ilang buwan na yun, nakapagtanong-tanong na ako sa iba't ibang albularyo kung nasan ka. Iisa lang ang tinuturo nilang lugar, sa baryong walang ilaw. Paano mo ako natuntun dito? Hindi naman ito nakikita ng mga tao. Sa nakilala ko pong albularyo, ang sabi niya sa akin, kailangan kitang hanapin sa gabi sa eksaktong oras kung kailan bumubukas ang portal papunta rito. Alam niya ang eksaktong oras? Kung nasaan? Alam niya rin ba? Sinabi niya ba sa iyo? Opo. Bababa na nga po sana ako ng bus nun, kaya lang nakaidlip po ako eh. Pagkagising ko, wala na. Sumalpok na yung bus kung saan. Loka-loka ka talagang babae ka. Kung namatay ka sa bus. Buhay naman po ako eh. Kahit na, siraulo kang bata ka. Ito naman si Lola, buhay naman po ako, kaya wala na po kayong dapat ipag-alala. Kung namatay ka nga, Ber? Di, see you next life po. Ako, kung di lang may ibang tao rito talagang makukulot kita. Pasaway ka talagang bata ka. Sorry na po, Lola. Pero, siya nga pala, maraming salamat sa inyong dalawa. Kundi dahil sa inyo, hindi ko agad mahahanap si Lola. Walang anuman po. Inaway-away pa po niyan ako ni Regina, Lola Lindsay. Lola, paano hindi ko siya aawayin? Tinawag niya akong aswang. Ay, ayos lang yan, Jimmy. Mukha talagang aswang itong apo ko. See? Mukha ka talagang aswang. Dapat lang talaga na paghinalaan kita. Lola naman, kakampihan mo pa ba siya kaysa sa sarili niyong apo? Kampihan na natin kasi dahil sa kanila nakita mo ko agad. Hala, si Lola. Ni. Teka, kumain ka na ba, ha, apo? Mula po kagabi, hindi pa nga po. Hindi ko kasi nakuha tong bag ko dahil maraming aswang na nagkalat. Ngayong umaga na lang, kaya ngayon lang ako makakain. Marami akong dalang pagkain dito. Talaga? Anong dala mo dyan? May biko ba, ha, apo? Diyos ko, miss na miss ko na kumain ng matinong pagkain. Meron po. At hindi to mapapanis kaagad dahil may luya. Ay naku, ang galing-galing talaga ng apo ko. Kimi, alika, may bibigay ako sa'yo. Ano po yun ate? Ito chocolate. Wow! May chocolate! Thank you po! Ako ba wala? Bawang, gusto mo? Grabe ka. Biro lang. Ito meron ka rin. Meron din si Tito. Ano pong sasabihin mo, Tito? Ano ko ba naman, Kimi? Matik na yun. Gusto ko pa rin sanang marinig Gusto daw pong marinig ni Ate Regina. Kaya sige na po, Tito. Sige na nga. Thank you. Sabi ko sa inyo, ate. Mabait po ang tito ko.
Maraming dalang pagkain si Ate Regina. Ang sabi niya, inaasahan niya raw na ganito ang mangyayari kaya marami siyang dinala. May kasama pa ngang 1 kilong bigas. Kaya tuwang-tuwa talaga si Lola Lindsay dahil matagal na siyang hindi nakakakain ng kanin. Naisip ko tuloy kung paano nakatagal si Lola Lindsay sa ganitong lugar. Nang matapos ng kumain si Ate Regina, lumabas na muna kaming 3 para magpahangin habang si Lola Lindsay ay nagliligpit ng mga gamit niya. Sigurado ka ba talaga sa oras at kung saan ang lagusan palabas ng baryong to? Siguradong sigurado ako. Kung di lang ako nakatulog bago ang tamang oras, di sana maayos ako nakarating dito. Ang totoo niyan, nakonsensya din ako sa mga taong namatay kagabi. Hindi niyo po kasalanan ng mga nangyari sa kanila, Ate Regina. Wala naman pong may gusto sa nangyari eh. Pero alam kong pwede mangyari to dahil sa oras ng biyahe ng bus. Baala ko sanang pigilan yung bus bago dumaan sa mismong lugar kung saan ang lagusan pero hindi ko nagawa dahil sa kapabayaan ko. Kung pinigilan mo nga ang bus, sa tingin mo ba paniniwalaan ka? Ano ibig mo sabihin? Ang ibig pong sabihin ni Tito, wala pong maniniwala sa inyo kahit ipagsabihin niyo pa po sa ibang tao. Kasi hindi naman po kapanipaniwalang may ganitong lugar eh. Tama, hindi ko nga ma-imagine na mapupunta kami rito. Ang gusto lang namin ay umuwi. Saan ba kayo nanggaling bago kayo nakarating dito? Galing kami sa pangarap naming bakasyon. Sa gustong-gusto kong puntahan, sa beach. Tapos ayun, imbis na happy kami pa uwi, ngayon nakulong kami rito. Di ba nakakaloka? Nakakalungkot nga talaga yan, Jimmy. Mabuti na lang nakatakas kayo mula sa mga aswang. Opo, ang galing pong tumakbo ni Tito kagabi. Hindi po siya parang ganito maglakad. Hindi po pumalintik ang bewang niya. Naku Kimi, hindi mo na dapat pinagsasasabihan. Siyempre naman kailangan nating mabuhay kaya ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makatakas tayo sa mga aswang. Magiging tunay na lalaki ka talaga kapag aswang nang humabol sa'yo. Ay, true. Pero pusong babae pa rin ako. Sadyang alam ko na panlalaki pa rin ang katawan ko. Kaya ginamit ko na para makatakas kami, di ba? Tama ka dyan. Wow, magkakasundo rin po pala kayo, no? Tulong! Tulungan niyo ako! Hello, narinig niyo po ba yon? Ha? Ano narinig mo? Parang may humihingi po ng tulong eh. Wala naman. Tumahimik muna kayo at pakinggan natin maigi. Narinig ko rin eh. Tulungan niyo ako! Pakiusap! Oo nga no, meron pala talaga. Tara hanapin natin. Baka kung ano nangyari sa kanya. Teka lang Jimmy, medyo makulimlim ang langit eh. Pag wala pong araw, baka may aswang. Ang totoo, hindi ako sigurado eh. Pero, paano kung patibong lang pala yun? At paano kung tao siya? At nangangailangan talaga ng tulong natin? Tulong! May tao ba dyan? Tingnan natin kung pwede siyang tulungan. Kahit nag-aalangan si Ate Regina, wala siyang nagawa nang si Tito Jimmy na ang naunang pumunta sa pinanggagalingan ng boses nung humihingi ng tulong. Hindi kalayuan, natagpuan namin ang isang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Kung pagmamasdan siya sa malayo, hindi kaagad mapapansin ang sitwasyon niya. Pero kapag nasa malapit na, doon makikita na may malaki siyang sugat sa paa. Tila kagat yon ng isang malaking hayop. Oh my God, Regina! Nakagat siya ng aswang! Teka lang! Huwag ka munang lumapit sa kanya. Hindi natin alam kung nagpapanggap lang yan. Ikaw ha? Kanina nung inakusahan kitang aswang nag-aalit ka. Ngayon na may sugat ang tao na nangangailangan ng tulong, nanguhusga ka bigla. Ano ka ba? Iba naman yun. Tutok ang araw kanina, pero ngayon medyo makulimlim. Nasa lilim pa siya ng puno kaya hindi natin sigurado. Teka, maglalabas ako ng asin. Ano gagawin mo sa kanya? Sasabuyan ng asin? Oo, ito. Aray! Ang sugat ko! Aray ko! Aswang nga. Ate, mukhang hindi po siya aswang. Nalagyan po ng asin yung sugat niya kaya nasaktan siya. Ay, ganun ba? Sorry naman. Ay nako Regina, tara na nga at lapitan na natin siya. Aray ko! Ang sakit ng sugat ko! Ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa kasamahan namin ha. Naniniguro lang. Kaya hinagisan ka ng asin at natamaan ng sugat mo. Grabe kayo! Ang sakit! Mahapdi na nga tong sugat ko eh. Di naman sinasadya.
Ano ba kasi nangyari sa sugat mo? Nakagat ako ng aswang. At ito, nangingitim na ang paligid niya. Ano ka mo? Naku, delikado yan. At tingnan mo, Regina. Nanginginig na siya. Kailangan nga talaga niya ng tulong natin. Ang gabi ko pa tinitiis to. Sobrang sakit talaga. Nakaligtas nga ako na hindi makain ng aswang pero mukhang mamamatay ako dahil sa sobrang sakit ng kagat. Ang tagal kong hinintay na may dumating na tao pero wala. Ang mabuti pa, mamaya ka na magdrama dyan. Jimmy, tulungan mo akong buhatin siya para madala natin sa bahay ni Lola. Ha? Oo, sige. Kimi, takbuhin mo na pabalik sa bahay si Lola Lindsay at pakisabi sa kanya na maganda ng mainit na tubig dahil may nakagat ka mo ng aswang. Sige po ate, may iba ka pa po bang habilin? Pakihanda ka mo yung mga gamit ko sa bag. Agad kong sinunod ang utos ni Ate Regina. Kumaripas ako ng takbo patungo sa bahay ni Lola Lindsay at sinabi ang sitwasyon. Noong una ay nag-aalangan din siya. Pero napakalma ko naman ang loob niya nang binahagi ko na siniguro muna ni Ate Regina na talagang tao ang tinulungan namin kaya agad siyang nagsimulang magpakulo ng tubig. Namitas din kami ng mga halamang gamot na nakatanim sa likod bahay ni Lola. Nakahanda na ang lahat. Medyo mahirap lang ang pagpapakulo dahil kahoy ang gamit kaya hindi pa kumukulo pagkarating nila Ate Regina. Lola! Tulong po! Oo, eto na Regina. Naihanda ko ng lahat ng mga gamit mo sa panggagamot. Manggagamot ka? Hindi ba't naikwento ko na sa'yo, Jimmy, na isang albularya ang apo ko? Oo nga pala. Yung mainit na tubig po, Lola. Di pa kumukulo eh. Kimi, pakikuha nga yung mga dahon na pinitas natin kanina. Ito na po Lola. May mga ganito po kayong dahon dito, Lola? Oo, nahanap ko lang ang mga yan sa gubat sa tuwing naglilibot ako rito. Binunot ko, tapos tinanim ko dito sa bahay. Mabubuhay nga po talaga kayo kahit saan, Lola. Teka, Jimmy, iupo na natin siya rito. Diyos ko, ang laki ng sugat mo, iho. Kaya nga po. Pero buti na lang talaga nakatakas ako mula sa aswang. Nakatakas ka nga, malalaso ka naman. Tignan mo, at bakit na yung kamandag ng aswang sa katawan mo? Hala, ano po yan Lola? Kamandag yan ng aswang. Kapag umabot yan sa puso niya, patay siya. Hala sige, didikdikin ko na itong mga dahon para maumpisahan na yung panggagamot yan. Habang dinidikdik ni Lola Lindsay ang mga dahong pinitas namin, si Ate Regina naman at Tito Jimmy ang nagtulungan sa pagpiga ng dugo palabas sa sugat ni Kuya Banjo. Pero imbis na dugo ang lumabas mula sa sugat niya, puro itim na katas ang lumalabas doon. Ang sabi ni Lola Lindsay, yun daw ang mga kamandag ng aswang at kailangan daw maalis lahat para hindi na kumalat. Inabot ng hapon ang pagpiga nila sa sugat. Matagal, pero pinagtiyagaan talaga nila. At nang matanggal na ang lahat, saka hinugasan ng maligamgam na tubig. Napasigaw nga si Kuya Banjo sa sobrang sakit. Pero pagkatapos naman nun, guminhawa na ang pakiramdam niya. Lalo na nang tapalan na ng halamang gamot. O ayan, tapos na. Hindi ka na mamamatayin yan. Ay, maraming salamat talaga sa tulong niyo Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako ngayon. Siguro talagang hindi palang panahon para mamatay ka, iho. Kaya nga po, Lola. Maraming salamat sa inyong lahat. Natulungan niyo ako. Kaya lang po, may isa pang problema. Ha? Ano na naman problema, baby girl? Di po ba, tatakas na tayo mamayang gabi? Paano po yan? May hirapan po si Kuya Banjo sa paglalakad. Oo nga, ano? Pero ayos lang yan. Kakayanin natin siyang isama. Alam niyo na ba kung paano makaalis sa lugar na to? Oo, alam na namin. Alam ni Regina. Kung ganun, magpapaiwan na lang muna ako rito. Sabihin niyo na lang sa akin kung paano ako makakatakas. Tapos, ako na lang ang gagawa ng paraan. Pagagalingin ko lang ang tuhod ko. Ano ka mo? Paano kung may dumating dito ng mga aswang? Mahihirapan lang kayo pag sinama niyo ako. Mabibilis sila. Kapag kailangan niyo ng tumakbo, ipipilit niyong tulungan ako. Pero nakakakonsensya naman kung iiwan ka namin dito na mag-isa. Ayos lang. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Kumpleto naman ang bahay ko. May mga pangontra din sa aswang kaya hindi ka nila magagalaw dito. Lola, papayag po kayong iwan siya rito?
Kung para sa kaligtasan ng nakararami, syempre. Tama si Banjo. Mahihirapan tayong isama siya, lalo na kapag may biglang umataking aswang. Kaya huwag kayong mag-alala, okay lang ako. At saka may kasama kayong bata. Kailangan nyo na talagang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Wala silang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ni Kuya Banjo na magpaiwan. Sa sitwasyon namin, yun daw talaga ang pinaka-practical na gawin, ang iwan siya. Nang sumapit na ang gabi, pumasok na kaming lahat sa loob ng bahay. Isinara namin ang mga bintana pagkatapos ay binuksan ang ilaw sa gasera. At saka palang nagsimulang ayusin ang mga gagamitin naming panlaban sa mga aswang. May mga dala rin si Ate Regina tulad ng bawang at asin. May buntot pagi at kung ano-ano pang hindi namin akalain na magkakasya sa loob ng bag niya. Balak naming lumabas 1 oras bago mag-alas 12 ng gabi. Sakto lang para makarating kami malapit sa bus. Alam naming hindi magiging madali ang pagpunta namin doon dahil maraming mga aswang na nag-aabang. 10:45 na ng gabi. Sigurado ko bang hindi ka talaga sasama, Banjo? Oo, sigurado na ako. Mag-ingat kayo paalis ng baryong to. Siguraduhin nyo na makakalabas kayo. Ang hirap naman ito, pero wala kami magagawa dahil desisyon mo naman yan. Maghanda na tayo lumabas. Lola, kaya niyo po bang lumakad ng mabilis? Oo naman kayang-kaya ko pa. Baka manipa pa ako ng aswang eh. Mabuti naman po kung ganon. Teka, sisilipin ko lang kung may mga nakaabang ba na aswang. Walang mag-aabang dyan dahil alam nilang may mga pangontra ko rito sa loob. Kailangan pa rin nating makasiguro. Siyempre. O ano, may nakita ka? Wala po. Tara na ho, lumabas na tayo. Ako na ang mauna palabas. Kimi, pumasang ka sa likod ko. Kaya ko naman tumakbo dito. Ay nako, mas mabuting nakapasang ka sa likod ko para hindi tayo magkahiwalay. Tama ang tito mo, Kimi. Sumunod ka na lang sa kanya. Pero baka po kasi mapagod siya. Kapag napagod ako, ibababa rin naman kita. Halika na, sumampa ka na sa likod ko. Sige po. Pagkaangkas ko sa likod ni Tito Jimmy, kaagad na kaming lumabas ng bahay. Sobrang dilim sa labas. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw sa amin. May dala namang flashlight si Ate Regina, pero ang usapan ay gagamitin lang kapag importante dahil baka maubusan ng baterya bago pa man kami makarating sa dapat naming puntahan. Tahimik kaming naglakad sa madilim na daan. Ramdam ko ang kaba ni Tito Jimmy dahil nanlalamig ang mga kamay niya. Parang may kakaiba. Hindi dapat ganito katahimik ang paligid eh. Baka dahil walang aksidenteng nangyari ngayong gabi? Hindi. Kahit walang aksidente, maingay sila sa gabi. Naghahanap sila ng mabibiktima. Wala silang patawad. Pero bakit po kaya tahimik ngayon? Diyos ko, huwag naman sanang dahil alam nilang tatakas tayo. At paano naman nila malalaman na tatakas tayo? Wala namang ibang nakarinig sa usapan natin ah. Wala nga ba? Bago lang tayo sa lugar na to. Kaya malamang hindi pa natin kabisado. Sa loob ng ilang buwan na naninirahan ako rito, 1 beses lang nangyari itong ganitong sobrang tahimik. Kailan po nangyari yun, Lola? 2 buwan na ang nakalipas. Tahimik din sila buong gabi. Pero pagdating ng madaling araw, nakarinig ako ng parang mga nagdarasal. Parang mga kulto. Ibig sabihin safe tayo ngayong gabi. Kailangan na natin makarating sa mismong lagusan. Hindi natin sigurado. Mas mabuting mag-ingat pa rin tayo. Tama si Lola. Naku, baka mamaya pala tsumetsyempo lang sila. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Napagod na si Tito kaya pinaglakad na rin niya ako dahil mukhang wala naman talagang darating ng mga aswang. Gumamit na rin kami ng flashlight. Naging mapayapa ang paglalakad namin hanggang sa makarinig kami ng mga kaluskos. Sabay-sabay kaming napahinto sa paglalakad. Hinawakan ni Tito ang kamay ko habang si Ate Regina naman ay pinatay ang flashlight. Lahat kami ay tahimik na nakikinig sa paligid. Pero tanging hangin at mga lagaslas lang ng dahon sa puno ang narinig namin. May mga hayop po ba rito, Lola? Oo, pero maging sila ay takot sa mga aswang kaya nagtatago rin sila. Shh! May naririnig ako ulit. Parang may nag-uusap. Tumahimik kaming lahat pero wala pa rin akong
narinig na kahit ano, habang si Ate Regina naglakad pakaliwa. Nakinig siya roon habang nakasenya sa amin na huwag kaming gagawa ng ingay. Hanggang sa isang marahas na pagaspas ng pakpak ang narinig naming papalapit. Pasugod na sana sa amin yung aswang pero kaagad na itinulak ako ni Tito at hinampas niya yon ng itak. Nahiwa ang pakpak ng aswang pero kahit na ganoon, nagawa pa rin niyang lumipad palayo sa amin. Ayos lang ba kayo? Lola? Kimi? Ayos lang po, ate. Narinig ko sila at mukhang tama ka, Jimmy. Mukhang alam nilang tatakas tayo. Paano yan? Anong gagawin natin? Alam natin na pwedeng mangyari. Pinaghandaan na natin, di ba? Kaya tutuloy pa rin tayo. Bilisan na natin. Lola, hawakan niyo po ang kamay ko. Kimi, sumampa ka sa likod ko. Heto, hawakan mo ang itak at kapag may dumating na aswang, itakin mo. Naku, hindi pwede. Itong gamitin mo, Kimi. Kapag tumama sa ulo ng tito mo yung itak, patay siya. Hindi kagaya ng buntot pagi. Bilisan na natin. Sumampa ka na sa likod ng tito mo, Kimi. Pagsampa ko sa likod ni Tito Jimmy, kaagad na kaming umalis. Doon na rin nagsimulang marinig ang nakakakilabot na tunog ng mga aswang. Nakakatakot, pero mas natatakot akong mamatay kaya mahigpit ang hawak ko sa buntot pagi. Nilakasan ko ang pandama ko sa paligid. Para kung sakaling may dumating na aswang, matatamaan ko. At yun na nga. Paglampas namin sa matataas na mga damo, may bumulaga kaagad sa amin na aswang. Pero dahil alerto ako, nahampas ko yun ng buntot pagi na naging dahilan para pumulupot yun sa leeg ng aswang. Nagulat ako, lalo na at nahatak akong pabalik ng aswang. Maging si Tito Jimmy ay nabigla sa nangyari. Kimi, anong nangyari? Tito, hindi po matanggal yung buntot pagi. Bitiwan mo na, maglalakad tayo. Pero kung bibitawan ko po, mawawala na ako ng panglaban. Hatakin mo ng sobrang lakas, Kimi! Tulungan mo siya, Jimmy! Ang hirap po. Kaya mo yan, Kimi! Kaya mo! Buong lakas na hinatak ko ang buntot pagi. Halos mapaliyad na ako. At nang mahatak ko na yun pabalik, tumalsik ang ulo ng aswang. Sa takot, napahiyaw ako. Hinatak akong pabalik ni Tito Jimmy at muli siyang nagsimulang tumakbo. Tatagan mo ang loob mo, Kimi. Kailangan nating makalabas. Kailangan nating mabuhay. Natatakot po ako, Tito. Lumipad yung ulo ng aswang. Kayang-kaya mo yan. Yung mga patay na tao nga hindi natakot eh. Yun pa kayang aswang? Aswang po yun eh. Tumahan ka na muna, Kimi. Malalampasan din natin to. Bilang bata, gustuhin ko man na umiyak ng umiyak dahil sa mga nangyayari, wala akong magawa, kundi ang pakalmahin ang sarili ko. Habang patuloy kami sa pagtakbo, nilalabanan ni na Ate Regina at Tito Jimmy ang mga aswang na makakasalubong namin. Parang sa mga action movies ang dating. Hindi ko talaga inakala na mangyayari ito sa amin. Hanggang sa makalagpas na nga kami sa bus, sa mismong lagusan na sinasabi ni Ate Regina. Mismong kalsada lang yon, pero kapag susubukan mong tumawid, babalik at babalik ka lang din sa baryo ng mga aswang. Anong oras na, Jimmy? 11:50 na. Kailangan pa nating maghintay ng 10 minuto. Marami pang pwede mangyari sa mga oras na yon. Kaya huwag kayong papakampante lalo na't alam nilang aalis tayo. Ate, Tito, tingnan niyo po. Ang dami pong kumikisap na kulay pula. Diyos ko, ang daming aswang. Anong gagawin natin, Regina? Paubos na ang bawang at asin natin. Napakarami nila oh. No choice tayo, kailangan nating lumaban. Kimi, Lola Lindsay, dito kayo sa likuran namin ni Jimmy. Makakatakas pa kaya tayo rito? Ambot kamay na natin ang daan palabas, pero parang ang layo pa. 10 minuto na lang eh. Huwag ka nang mag-inarte, wala na tayong magagawa. Ate, Tito, si Kuya Banjo po ba yun? Ano ka mo? Saan? Ayun po, may kasama po siyang babae. Mukhang naisahan tayo. Anong ibig mo sabihin, Regina? Mukhang mali ang tinulungan natin. Mga kamag-anak kong aswang, mag-enjoy lang kayo dyan ha. Sabi ko sa inyo maayos akong kausap. Banjo, anong ibig sabihin nito? Kahit sabihin ko pa yung nangyari, mamamatay rin naman kayo. Kaya wag mo nang alamin. Sira ulo ka? Oh, relax.
Dapat hindi ka nagagalit ng ganyan. Dapat ngayon magdasal ka na sana sa langit mapunta ang mga bakla. Bakla man siya, mas siguradong langit ang punta niya. Hindi kagaya mo. Nasa lupa ka pa, pero impyerno ng ugali mo. Tanggap kong sa impyerno ang bagsak ko, Regina. Alam ko kung saan ako tutungo. Wala akong pakialam. Basta siguradong kasama kong pinakamamahal kong babae. Handa akong puntahan kahit saan pa yan. Niloko mo kami para sa isang aswang? Hindi siya basta aswang. Mahal namin ang isa't isa. Kailan kayo nagkakilala, Banjo? Imposibleng sa labas ng baryong ito dahil sigurado kong hindi nakakalabas ang mga aswang dito. Hindi mo na kailangang alamin, Regina. Wala kang pakialam doon. Ikaw ang bahala. Baka niloloko ka lang ng mga yan. Hindi nila ako niloloko. Mga kapwa ko aswang! Patayin niyo sila! Lumingon si Kuya Banjo sa mga aswang na nasa paligid niya. Pero lahat sila ay nakatuon ang atensyon sa kanya. At ang dahilan kung bakit sila nakatingin sa kanya ay dahil sa sugat niya sa tuhod. Natanggal ang nakatapal na halamang gamot doon at mukhang dumugo ulit dahil sa puwersahan niyang paglalakad. Ahay! Iba rin talaga gumalaw ang karma. Tito Jimmy, Ate Regina, 12:00 na po. Talikod na mga apo. Hayaan niyong lapain ng mga aswang. Si Raulong yan. Hindi. Tulungan niyo ako. Huwag niyo akong iwan. Huwag! Tulong! Tutulong pa sana si Ate Regina sa kanya pero kaagad na siyang hinila palayo ni Lola Lindsay. Sa isang kisap mata, nasa gitna na kami ng kalsada na walang laman. Tanging huni ng kuliglig na lang ang naririnig namin. Wala ng mga aswang. Wala na kami sa baryong walang ilaw. Mukhang wala nang dumadaang sasakyan dito ng ganitong oras. Paano tayo uuwi? Ano pa ba? Di maglalakad. Akala ko pa naman makakapagpahinga na tayo. Hanggat hindi pa tayo nakakauwi, walang magpapahinga. Ay, malapit lang naman ang bahay namin dito. Mga gaano po kalapit, Lola? Mga 1.5 oras na lakaran. Oh my God! Imbis na nagre-reklamo ka dyan, ang mabuti pa, simulan na natin ang paglalakad ano? Sigurado po ba na nakalabas na tayo sa baryo ng mga aswang? Ha? Bakit, Kimi? Kasi po, may 3 aswang po na nasa likuran nyo. Ang inaakala naming tapos ng pakikipaglaban sa mga aswang ay mali pala. Paglingon nila Tito Jimmy sa sinasabi kong direksyon, nakita nila ang mga aswang na tinutukoy ko. 3 aswang ang nasa likuran namin at tila lahat sila ay gutom na gutom. Paano sila nakasunod rito sa atin? Di ba ang sabi ng albularyong nakausap mo, hindi nila kayang lumabas? Nakalimutan ko. Bilog pa lang buwan ngayon. Kaya nilang lumabas sa lagusan lalo na kapag may taong dumaan. Ano? Sa lahat ng pwedeng kalimutan, ito pa talaga? Huwag na kayong magtalo. Kakainin na nila tayo, ang dami niyo pang satsat. Handa na sana sina Tito Jimmy at Ate Regina sa pagsagupa sa paparating na mga aswang. Pero imbis na mangyari yon, lumipad ang mga ito palayo sa amin. Lahat kami ay napanganga sa gulat. Hala, saan po sila pupunta? Lola, mukhang nakagawa po tayo ng masama. Bago mangyaring iniisip mo, kailangan nating i-alertong mga kakilala nating manunugis. Jimmy, Kimi, matutulungan niyo ba kami? Opo, tutulong po kami, Lola. Pero sa tingin ko, baby girl, mas mabuting umuwi na tayo. Po, pero bakit naman? Kasi hindi naman tayo eksperto sa ganito. At saka bata ka pa, hindi mo dapat nararanasan ng mga bagay na to. Pero nadamay na po tayo, Tito. Paano po kapag may ibang nabiktima ang mga aswang? Hayaan mo na, Kimi. Tama din naman talaga ang tito mo. Tama siya na hindi dapat kayo madamay pa rito. Kasalanan ko rin naman dahil hindi ko nasabi sa inyong tungkol dito. Pero ate… Sige na, Kimi. Kailangan na naming umalis ni Lola. Mauna na kami. Teka lang, Regina, sandali. Bakit? Sige na nga, sasama na ako. Pero wala ba kayong mapapag-iwanan sa pamangking ko? Kasi ayoko talaga siyang isama. Hindi lang siya nagsasabi pero alam kong pagod na siya. Huwag ka mag-alala. May mga kamag-anak kami na pwedeng pag-iwanan kay Kimi. Pero gusto ko pong sumama. Hindi pwede, Kimi. Kung sasama ka sa amin,
E di hindi na ako tutulong sa kanila. Alam kong pagod ka na. Wala akong magawa kundi ang sundin na lang si Tito at magpaiwan sa bahay ni na Ate Regina. May mga kamag-anak sila roon na nagbantay sa akin. Pinakain nila ako ng maayos at saka pinatulog pagkatapos. Doon ko lang din naramdaman ang lahat ng pagod ko kaya nakatulog ako hanggang hapon kinabukasan. Nagising na lang ako nang maramdaman kong may tumatapik sa pisngi ko. Hindi pa sana ako gigising pero narinig ko ang boses ni Tito Jimmy. Baby girl, gumising ka na. Si Tito, nakabalik na po kayo? Nahuli niyo na po ba ang mga aswang? Ang totoo niyan, hindi ko rin sigurado. Pero nasabihan na namin yung mga manunugis daw ng mga aswang. Sila na raw ang bahalang humuli sa kanila. Akala ko naman may gagawin kaming mahirap pero madali lang naman pala. Ganun po ba? Sana nga po mahuli na kagad yung mga aswang, no? Mahuhuli nila yun. Tiwala lang. Siya nga pala. Kamusta dito? Mukhang nakatulog ka ng mahimbing ah. Opo, Tito. Pinakain po nila ako na masarap pag-aalis niyo ni Ate Lindsay. Dire-diretso rin po ang tulog ko. Sigurado dahil sa pagod at saka dahil may unan po. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala ako sa'yo. Baka kasi umiyak ka habang wala ako. Bakit naman po ako iiyak? Big girl na ako. Hindi baby girl pa rin kita no? Tito naman. Tama na nga po ang katatawag ng baby girl. Malapit na po kaya ako maging 11 years old. Kahit umabot ka pa ng 100 years old, ikaw pa rin ang baby ko. Tito naman Oh, tama na nga muna yung harutan yung magtsahin dyan. Tara na at kumain na tayo ng tanghalian. Tanghalian kasi siguradong hindi nakapagtanghalian yung si Kimi sa sarap ng tulog niya. Ano pong ulam, Lola Lindsay? Shh! Ikaw talagang bata ka? Mamimili ka pa talaga ng ulam Hindi po Nagtatanong lang po ako kung anong ulam. Para hindi na kayo mag-away, ang ulam natin, adobong manok. Wow! Ang sarap ng ulam natin, Lola! Abay, syempre naman tinanong ko kasi ang Ate Regina mo kung ano kayang ulam ang magugustuhan ng isang batang katulad mo. Ang sabi niya, adobong manok daw, kaya yun ang niluto ko. O diba, magugustuhan mo pala. The best talaga si Ate Regina. At ako, hindi na the best? Napalitan na ba ako sa buhay mo, Kimi? Si Tito naman, ang drama niyo po. Syempre, kayo pa rin ang first the best. Second lang po si Ate Regina. Yan ang baby girl ko. O siya, halika na at kumain na tayo. Sobrang sarap sa pakiramdam na kumain kami ng sabay-sabay sa harap ng lamesa, sa isang maayos na bahay at sa may ilaw. 2 araw lang naman kaming nanatili sa isang lugar na walang ilaw pero pakiramdam ko sobrang tagal na nun. Inakala ko ang habang buhay na kaming makukulong doon. Masayang kasama sina Lola Lindsay at Ate Regina. Kung ako ngang papipiliin, gusto kong tumira na kasama nila. Lalo pa at alam ko na kapag bumalik kami sa Maynila, babalik na kami ulit ni Tito sa dati. Yung bihira lang kami kung makapag-usap dahil busy siya habang ako naman ay nag-aaral. Jimmy, heto't may pera pa ako. Alam kong kailangan mo yan dahil nasunog ang pera mo dun sa bus. Hala, thank you Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa'yo ang perang to. Naku, kahit hindi na. Gasino lang ba ang perang yan? Kailangan nyo yan para makauwi sa Maynila. Maraming salamat Pero ibabalik ko pa rin talaga to kahit anong mangyari. Sasama po ako kapag bumalik ka po rito, Tito Abay syempre naman no. Teka, may dagat ba rito, Regina? Ay oo, meron. Kung gusto nyo kapag bumalik kayo rito, mag-swimming tayo sa dagat Ano, gusto nyo ba yon? Wow! Gustong gusto ko po! O sige, pangako yan babalik kayo rito. Oo naman, babalik kami. Pero aagahan na namin ang punta rito kasi ayoko nang dumaan ulit na sa dinaanan natin. Oo nga pala, wag kayong dadaan sa kalyang yon. Mag-ingat kayong dalawa sa biyahe Oo naman, thank you rin sa'yo. Kung hindi ka dumating at sinabi sa amin kung paano makakalabas sa baryong yon, nako, malamang forever na kami sa baryong yun. May hirap nga naman kasing lumabas doon ng gabi. Natural na sa umaga talaga kayo maghahanap. Pero ganun talaga. Swerte nyo lang talaga dumating ang magandang albularya na to. Oo na, maganda ka na. Jimmy, Kimi, alis na ba kayo?
Opo Lola. Paalam na po sa inyo. Pero babalik din po kami rito kapag may pagkakataon. Ay nako, gusto ko yan. Teka, bago kayo umalis, baunin nyo ito. Ano po yung nasa loob ng bag? Mga pangontra sa aswang yan. Ilagay nyo sa bahay nyo para ligtas kayo. Lola, may aswang pa rin po ba sa Maynila? Ay ano ka, mas marami pa nga ron kasi kakaunti lang ang mga tao rito sa probinsya. Ang mga aswang, nakikisalamuha na sa mga tao, kaya mas mabuting may panglabang kayo. Sa bagay ho. Maraming salamat po dito, Lola Lindsay. Kayo rin po, mag-iingat kayo. Simula noon ay nagpabalik-balik na kami sa pagbisita kina Ate Regina at Lola Lindsay. Kapag bumibisita kami, palagi kaming naliligo sa dagat. At masasabi kong ang bawat pagbisita namin sa kanila ay ang pinakamasasayang araw sa buhay ko. Hanggang sa isang araw, umuwi si Tito Jimmy galing sa trabaho na pagod at stressed. Uminom siya ng alak at nagmaoy. Doon ko narinig na gusto na niyang manirahan na lang kila Ate Regina dahil pagod na raw siyang mabuhay sa Maynila. Akala ko hindi totoo, pero nabigla ako nang sa sumunod na linggo, kinausap niya ako. Baby girl, kamusta ang pag-aaral mo? Wala bang nagiging problema? Wala naman po. Bukod sa inaasar nila ako na badingan tito ko, wala naman. Ang mga bata talaga ngayon? Porque wala silang baklang tito, ganyan na sila kung makapangasar. Si tito, sa tingin niyo po ba gugustuhin nila magkaroon ng titong bakla? Kaya ka nga nila inaasar kasi wala silang titong kagaya ko di ba? Oo nga po no. At saka nga pala, hindi pa ba nagbabago yung pangarap mo na tumira sa tabing dagat? Bakit po? Titira na po ba tayo sa tabing dagat? Hindi talaga eksaktong tabing dagat, pero malapit sa dagat. Ayos lang ba yon? Kila Lola Lindsay po ba? Oo, paano mo nahulaan? Tito naman kasi. Narinig ko na po yan. Ha? At saan mo naman narinig? Saan pa po ba? Di sa inyo rin po. Nung nalasing po kayo last week, sinabi niyo na po sa akin na gusto niyo tumira kila Lola Lindsay. Dahil gusto niyo na po ng kapayapaan sa buhay. Hay, nakakainis talaga ako kapag nalalasing, no? Di naman po, tito. Gusto ko nga po kapag nalalasing kayo Hindi po kayo marunong magsinungaling? Pigilan mo na nga akong uminom ng alak sa susunod, ha? Hindi maganda sa kalusugan ng alak. Para naman pong magpipigil kayo. Teka lang po, kailan po tayo lilipat? Tatapusin lang natin ang pasok mo sa school. Tapos lilipat na tayo doon. Okay lang ba yon? Opo, okay na okay. Tuwang-tuwa si Lola Lindsay sa naging desisyon ni Tito Jimmy. Tumira kami sa bahay na malapit lang kila Lola Lindsay habang si Ate Regina naman ang tumulong kay Tito na makahanap ng trabaho. Simula noon, hindi ko na nakitang stress na husto ang tito ko, lalo na sa mga katrabaho niya. Naging maganda ang buhay namin kahit sa probinsya. Lumaki na po akong kasama sina Lola Lindsay at Ate Regina, Miss Anne. At masasabi ko na kahit kailan, hindi namin pinagsisisihang ito ang naging desisyon namin. Hanggang dito na lang po ang kwento namin ng tito ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig hanggang dulo. Sana po mag-iwan po kayo ng comment para po malaman namin kung ano ang masasabi niyo sa kwentong ito. Maraming salamat po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta. Tatagan mo ang loob mo, Kim.